Magandang umaga sa inyo lahat. Ang dami namin nagdaanan sa Luther. Mali ako ng pasok sa bayan. Yung pala sa Kapitan Sayas. Dalawang klase ng Luther lang. So, sumama kami sa Southwoods para umiwas dito. So, ang hapon ay All Saints Day. Ngayon ay All Souls Day. Anong pagkain kami? Parehas pang buhay yun? O parehas patay yun? All Saints Day. So, pag napunta tayo sa cemeteryo, marami tayo nakitang lapida. Mga medyo na merong RIP. Iba naman, SLN. Ano ibig sabihin? Hindi naman yun sa pagdideklara ng mga kongresista at mga senador yung SLN na nakalagay doon. Isa yung network, liabilities, statement. Statement of liabilities and network. Iba yung SLN. So sa Tagalog tayo, so walang nawa. Tapos yung rest in peace naman, laging ilalagay yan sa epitaph ng mga mahal natin sa buhay. And ang ibig sabihin pa niyan, pala niyan ay Latin phrase na requiescat in pace. So, nakataon na sa English ay rest in peace. It was a wishing o sa mga namatay na mahal natin sa buhay for their eternal rest. Other common epitaph na nakalagay sa mga lapida, gone but not forgotten. Iba naman, until we meet again. Meron ding in God's care. At meron ding asleep in Jesus. So, yun yung mga nilalagay nila. So, question lagi yung rest in peace. Pag-uusapan natin ngayon yung ating topic. Napunta si Kristo hindi para sa kapayapaan, kundi dahil sa tabak. So, paano ngayon yung mga namatay sa buhay? Applicable ba yun? Rest in peace. Eh, hindi naman daw napunta sa kapayapaan, kundi para sa tabak. All saints have peace. But are they really all saints? Do all have true peace? Meron nga bang tunay na kapayapaan ang lahat na namatay? At sila ba nga ba ay tinuturing na isang santo? Yan yung mga naiwang tanong sa atin. Lalo na yung ating pag-aaralan, merong naiwang tanong. Paano ba napunta si Jesus dito para sa kapayapaan? Bakit sa ating pag-aaral ngayon? Hindi ako napunta rito para sa kapayapaan, kundi para sa tabak. Ang tabak ay divisive punishment, division, pag-iwalay. Parang sinasabi ng pag-iwalay yung mga damo sa palay o sa trigo. Yung mga isdang butete na sinasabi lagi ni Marcoleta, doon naman sa isdang mapapakinabangan. So, yung butete, binabalik sa lao. So, laging pinaghihiwalay yan, yung kambing sa tupa. Laging paghihiwalay. At alam ko sa ating pag-aaralan ngayon, lahat tayo ay tatamaan dito. Walang sisinuhin ng Lord dito, kaya nga ang sabi niya, sword. Sabi sa Hebrew, a double-edged sword. So, wala siyang sinisino. So muli, iniimbita ko kayong tumayo para sa ating pag-aaral. Not peace, but sword. So, Matthew 10, chapter 10, verses 32 to 37. So, everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven.
But whoever denies me before men, I also will deny before my Father who is in heaven. Do not think that I have come to bring peace to the earth. But I have not come to bring peace but a sword. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a person's enemies will be those of his own household. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. Tayo po muna natin. Dakilang Ama, kami po'y patuloy kapasalamat sa inyo sa pribileyo na ibinagay sa amin upang patuloy na masilayan ang iyong kalawalatian at patuloy na magliwanag ang mabuting balita na iniwan niyo sa amin patungkol sa inyong anak. Siya po ay napunta rito, namuhay at namatay para ganapin ang lahat ng iniwan niyo na requirements para sa kaligtasan ng inyong mga pinili. Tunay nga na hindi kami maliligtas dahil sa aming mabuting gawa. Dahil kami po lahat ay nasa ilalim ng sumpa. At wala sa amin misa na hindi nakagawa ng kasalanan, na hindi kinakailangan na magkaroon ng tagapagligtas para hindi kami mabulig sa puot ng inyong Ama, ng aming Ama. At tunay nga na naglubos ang kanyang puot sa mga kasalanan. Kaya tulungan niyo kami na patuloy maunawaan kung bakit kami nadako sa lugar na ito at bakit kami nagkakatipon-tipon upang makinig ng inyong salita ng inyong mabuting balita. Patuloy namin maunawaan ang kahalagaan ng araw na ito at patuloy din namin makita kung anong layunin ng bawat sa amin habang kami narito sa lupa. Patuloy po namin tinataas ang araw na ito sa inyo. Dalangin po namin ang Banal na Espiritu ang siyang patuloy na gumabay sa amin at magbigay ng liwanag sa aming isipan upang patuloy namin makita ang liwanag ng inyong salita at makita namin ang pagpapala na ito ay magkakaroon ng kalubusan sa buhay ng bawat sa amin sa pagsasapamuhay sa aming pananampalataya. Tunay na makilala namin nawa ang inyong bukong anak na lubos ng kanilalugdan sa buhay namin. Upang sa ganon, sa namang oras na kayo ay dumating, o sa namang oras na kami ay umarap sa inyo, matagpuan niyong batis sa amin na may Kristo sa aming mga puso, sa aming buhay, habang kami narito sa lupa. Ito po ay patuloy namin tinataas sa inyo ang araw na ito. Paabutan niyo bawat isa, nawa, na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito ang aming samdalamin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Naiwan yung tanong, paano ba napunta si Jesus dito para sa kapayapaan? Sabi sa Luke chapter 2 verse 14, Glory to God in the highest, and on earth, peace among those whom His favor rests. At sabi pa sa Isaiah, chapter 9, verses 6 to 7, Jesus is the Prince of Peace. Paano nangyari yun? Napunta si Jesus dito sa mundo para ipakilala ang kanyang Ama to the highest, sa mataas na pedestal, at magbigay ng kapayapaan. Even nga yung pag-alis niya sa harapan ng mga disipulo, binati niya nung magkaharap sila, peace be with you.
Yun yung lagi yung bigkas sa dating malaking simbahan na pinanggalingan ng aming pamilya. Bawat katabi namin, peace be with you. Peace be with you. Eh may nakatabi kami, mga galing sa palengke, amoy isda, mga nagtitinda ng isda. So, siya naman dapat na mag-peace be with you. Peace be with you. So, yung nakasanayan natin, yun yung magbigay ng kapayapaan. Alos kagabi ay din na late na ako ng tulog. Dahil inibistigahan ko lahat ng videos ni Emma Atienza. Napaka-disturbing ng buhay ng bata na yun at the age of 19. Ang kanyang pamilya ay napakayaman. Lahat ng needs niya. Even barkada, hindi siya pwede magkulang sa barkada kasi mayaman siya. Ang mga barkada, mas malapit sa iyo yan, mas marami yan pag marami kang pera. Lahat kakilala mo yan. Pero bakit ganun pa rin? Hindi pa rin pala nagbibigay ng kapayapaan ang karangyaan. Hindi rin nagkakaroon ng kapayapaan yung magandang pinanggalingang eskwelahan. Halos lahat tayo naghahanap eh. Ang kapayapaan ay, sabi nga nila nung etong politika na to, ayaw nilang, may mga grupo na ayaw pumasok sa sitwasyon na kumukontra ka sa China kasi baka umabot sa gera. Ayaw ng tao ang gera. Sino ba naman may gusto ng gera? Pero yung yung napagwagihan ng mga bayani dati, at ginugunita natin through Independence Day, ibibigay nilang ba natin yung kasaranlan at aapihin nilang tayo ng ganun-ganun? Sabi nga, ang hirap niya nun, dadating yung kaapu-apuhan natin, tatanungin tayo, wala pa kayong ginawa? Bakit nasasakop tayo ng China? Wala pa kayong ginawa? Parang mabubunta ng kapanansisi ng mga... Ang hirap ng bumalik ang kalagayan ng panahon ng Kastila at Hapon. Parang ang estranghero sa sarili mong bansa. Tapos ang mapupunta lang sa iyo yung kung ano lang yung tira-tira. Lahat pinagkait sa iyo. Ang hirap makakabalik sa ganung kalagayan. Pero yung sinasabi nga na hindi natin nais ang gera, gusto natin ang kapayapaan, pero ayaw rin naman natin masakop tayo sa ganung-ganung paraan. Na hindi man lang tayo umimik at lumaban para ipagtanggol ang ating kasarilan. Yun yung malaking usapin. Kasi ayaw natin nang pumasok sa gera, pero ayaw din natin na walang kapayapaan. Si Jesus nga ba ay napunta rito para magkahiwa-hiwalay at magkagalit-galit tayo. Lalo na sinasabi nga rito, patungkol sa pamilya. Eh, yan pa naman yung galawin mo na lahat eh. Ang mga magulang, pakilaman mo na lahat. Kahit nga bulabugin mo buhok niya, galawin mo na lahat eh. Huwag lang yung anak niya. Magkakamatayan. Pero dito, tinutukoy rito, umabot eh. Yung pinag-uusapan ng political dynasty, yung sinasabing consanguinity sa affinity. Ang consanguinity ay relationship by flesh. Ang affinity naman ay relationship by law, by the law. So, naiwanan sa atin ang tanong, napunta ba talaga si Jesus Christ dito para magkaroon ng discord, ng disagreement, or even of contentions? Parang nagbabangga eh. Napunta ako rito sa kapayapaan. Pinadadala ako rito para sa kapayapaan. Ang kapayapaan yung hindi ka nakaaway. Tayo bilang kasalanan, tayo ay kaaway ng Diyos. There is war within a sinner and a holy God. So kung walang reconciliation, walang magsusupis, walang magpapasipay ng pot ng Diyos, mananatiling tayong kaaway ng Diyos. Ngayon tinutukoy dito, si Jesus napunta rito para sa kapayapaan, para sa reconciliation.
Kaya yung sinasabi nga, ang paghihiwalay niyan, dito sa mayroong kapayapaan at sa walang kapayapaan. Doon sa magre-reject kay Jesus Christ at doon sa tatanggap kay Jesus Christ. Why? He came here to live and to die. Siya yung Lamb of God. To suffice, to pacify the wrath of God upon sinner, wretched sinner like us. Sabi rito sa Isaiah chapter 48 verses 22, there is no peace, says the Lord, or the wicked. So ngayon may di-distinguish natin, ano ba yung sinasabi ni Jesus na hindi ako napunta rito para sa kapayapaan, kundi para sa tabak. Ang sabi sa Isaiah 48 verse 22, there is no peace for the wicked. Kaya babalikan ko nga Ngayon magiging sensitive tayo. Yung mga mahal ba natin sa buhay na namatay, na wala sa piling ng ating Ama, hindi nakasumpong ng biyaya, okay ba nalagyan ng rest in peace? Or ang peace na tinutukoy ng mundo na to ay kaiba sa tinutukoy ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, iba ang kayapaan na ibibigay ko sa inyo kesa ibibigay ng mundo na ito. Ang binibigay ng mundo na to, temporal peace. Nakabase siya sa material, sa external, temporal. Pero hindi siya nagre-rest, hindi siya nananatili, hindi rin siya eternal. Ang eternal na binibigay ng ating Ama through Jesus Christ, reconciliation, hindi na tayo kaaway ng Diyos. Kaibigan tayo, hindi as tropa. Kaibigan tayo kasi meron ng reconciliation, hindi na tayo kaaway. Sabi si Jeremiah chapter 6 verse 14, they have held the one of my people lightly, saying, peace, peace, when there is no peace. Why there is no peace with the wicked? Ang sabi sa Colossians chapter 1 verse 21, and you who were once alienated and hostile enemy in mind, doing evil deeds. Ang mga gumagawa ng kasalanan sa ating Amang Banal, kaaway siya ng Diyos. Yung mga napalayo, magmula nung sa kay Eva at Adan, nung lumabas na sila sa presensya ng biyaya ng Diyos, itinuring silang patay. At sila ay kaaway. Kaya sinabi nga last message natin, si Jesus Christ ang daan, pabalik. Siya lang yung instrument, siya lang yung subject, siya lang yung kordero ng Diyos, siya lang yung lubos na kinalulugdan na pwedeng katanggap-tanggap na alay para sa makasalanan. At siya rin sinasabi ng katotohanan. Gaya ng binabanggit ko sa Korinto, siya yung yes. Kasi lahat ng promises sa Kanya, yes, fulfilled. Lahat ng promises and prophecies, yes kay Jesus Christ, siya yung truth. Kaya yung sinasabi niya, yung life sa pamagitan niya, magkakaroon ulit tayo ng eternal life. Through Jesus Christ. Paano yung wala kay Jesus? Paano yung mga namatay na walang Kristo sa buhay niya? Napilit na niyakap ang kanyang sarili, minahal ang kanyang sarili, at yung mundong ginagalawan niya. Sabi sa Romans chapter 5 verse 10, for if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. So Romans chapter 5 verse 10. So makita mo, reconciled to God by the death of His Son. Yun yung propitiation. Ang linaw-linaw ng mensahe kung bakit napunta si Kristo dito. Napunta siya rito para sa kapayapaan. Doon sa mga pinili, inilagay ng ating Ama para makatanggap ng biyaya ng kaligtasan papunta kay Kristo.
sila yung tatanggap ng reconciliation. Pero pag hindi, doon pumapasok yung ating teksto. I had not come here for peace, but for division. Divisive punishment. Yung sinasabi nga, yung magre-reject ng gospel at mag-accept, maghihiwalay siya. Reconciliation for the elect, but still, damnation for the wicked. So makita natin yung verse 34. Ito yung sinasabing nagkakaroon ng division. Sana dumating ang time, matuto kayong mag-share ng gospel. Aralin nyo ang ating pinag-aaralan. Ang hirap kasi nung dumating ang punto, lalagyan mo siya ng rest in peace, pero hindi mo siya binigyan ng pagkakataon. Mga sumpong na biyaya patungkol kay Kristo. Ilang beses na tinuturo yung gospel. Ang buhay dito, ang purpose mo, hindi para mabuhay na mariwasa, magpakasaya, uminom, maglakwatsa, mamasyal, kainin lahat ang gusto mo hanggang sa mamatay ka. No! Ang buhay dito hindi ganun. Ilang beses na pinatutunayan ng mga ninuno natin, kauna-unaan pa, kung sino'y si Kristo. Na kung walang dadating na Kristo, lahat tayo papunta doon sa ating Creator God para makaranas ng parusang walang hanggan. Ang pagkakaiba natin sa hayop, wala silang kaluluwa. Wala silang babalikan. Sa naglikha sa kanila, sila ay madudurog, magiging abo ulit, gaya ng lupa. Wala na, magbabanis na sila. Pero ang tao, may kaluluwa. At ang kaluluwa mo na yan, eternal yan, it's either life or death. Sabi yung peace dito, sa Greek siya ay erene, o yung sinasabing pinangalanan natin na irene. It means quietness or rest. Ang sword naman dito, yung makaira. Naalala ko yung salitang machete. Parang ano siya, yung gulok. A knife. Figuratively, war or judicial punishment when it comes to yung word na sword. Double-edged sword. Nagdi-divide siya. At ang sabi sa Hebrew, sa sobrang talim nung sword na yon, kaya niyang paghiwalayin ang inner man. Yung sinasabing bone and marrow, kaya niyang paghiwalayin. Ganun sa katalas. Even the deepest part of a person, he divides. That's the power of God's Word. The power to penetrate the deepest parts of a person, discerning the intentions of the heart, and bringing spiritual judgment and transformation. Alam nyo, yung Word of God, siya yung opensa sa depensa. Huhubarang ka ng salita ng Diyos. Yung sinasabi mo, ikaw ay matuwid, hindi ka nakakapanlamang. Pag-aralan natin, dahil isang bagay na mabuting alam mo, na hindi mo ginagawa, sinasabi nga ni Pastor Dong, sino komisyon? Kasalanan pa rin yun. Yung mabuti na hindi mo ginagawa, kasalanan. Hindi lang yung pinagbabawal na ginawa mo, sin of commission, hindi lang yun ang kasalanan. Even sa hindi mo paggawa ng mga mabubuti, kasalanan pa rin. Para yung mga tambay. Bakit kayo galit na galit sa akin? Wala naman kaming ginagawa. Sabi ng mga tambay. Lalo na yung sinasabi ng kumakain na, meron pa nagsasalita sa kusina. Kumakain na ba yung tamad? Gising na ba siya? Yung patabahin natin, kumakain na ba?
Habang kumakain ka, yung may nagsasalita sa kusina. Tapos pag nagsalita ka naman, bakit ba galit na galit sa akin si nanay? Wala naman akong ginagawa. So, ibig sabihin, pag mayroong mga mabubuting gawa na hindi mo ginagawa, kasalanan yun. Mali pa rin yun. So, sa verse 35 and 36, binanggit yan, gaya ng binabanggit din sa Micah 7:6, chapter 7, verse 6. Sinasabi kang consanguinity. Imagine mo, yung division na yun, pinasok na ng Lord kung saan yung division na yun. Even sa loob ng bahay, magkakaroon ng division. Consanguinity, yung relationship by blood. Affinity, relationship by marriage. Gaya ng sinasabi nga namin, madalas, sa political dynasty ngayon, hanggang third degree, yung consanguinity. At sa 37, dinidemands niya na sa consanguinity, sa relationship by blood, the Lord demands a lesser love. Even sa affinity by marriage. He demands first place in our hearts, and we must be willing to choose Him instead of our relatives. So malinaw yung sinasabi ng mga salita na to. Sinasabi niya sa verse 37, lesser love dapat sila. Ako yung first place. Ako yung first love mo. Sinasabi niya to kasi yan yung nangyayari sa natural na kalagayan ng bawat isang pamilya. Mas mahal natin ang mahal natin sa buhay kaysa sa Diyos. Maraming pagkakataon na hindi mo sa inuuna. Inuuna mo yung mga nasa paligid mo na mahal mo sa buhay. Pero ang demand niya, there must be a lesser love on them. Relationship by flesh, relationship by marriage, by law. Kasi ako hindi, ito yung sinasabi niya, ito yung salita niya, matalas, pinaghihiwalay. At sabi mo, kung tumatayo ka sa katotohanan at sila ay hindi, wala kayong pagkakasundo. Kaya nga even relationship, nire-require. Dapat in the faith of the same faith. Kasi there is war within. Magkaiba kayo ng kinikilalang Diyos. Magkaiba kayo ng pinapahalagahan. Ang mga anak ng Diyos tumanggap kay Kristo, nakatanggap ng biyaya. Yung biyaya na yon ang magkukumpini ng kanyang puso na sinasabi nga na walang ibang ginawa kundi gumawa ng kasalanan. Ang puso ng isang tao, walang ibang kinikilala kundi ang kanyang sarili. Yan yung pinakamalaking problema. Sabi nga nung nabasa ko, self-help doesn't solve spiritual problems. If self is the problem, then self cannot be the solution. Ilalagyan ng ano yung self. Yung sinasabi ni Jeremiah, yung puso natin, mandaraya yan. Wala yung gagawin kundi lumayo sa Diyos. Wala ibang gagawin kundi yakapin ang mundo na to. Wala siya ibang gagawin kundi yung puso mo. Sundin ang desire ng puso mo. Sabi ng quote na to, you need someone outside yourself to save and change you. His name is Jesus. So, peace with God. Pero mayroong pagkakaiba. Yung peace na yan is different. There is difference with God and with the world. Sabi ng Lord sa John chapter 14 verse 27, peace I leave with you. Peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Magkaiba
ang kapayapaan na ibinibigay ng mundo na to. Ang binibigay nito para mag-asawa. Pag maingay daw yung isa, bigyan mo ng isang bundle. Tahimik na yan. Totoo ba yun? Yung asawa na lagi mainit ang ulo, bukas bigyan mo ng mamahaling bag. Hermes. Masaya na yan. Mas lalo na pag binigyan mo yan ng paraiba rin. $1 million. Almost 18 lang ang kanyang salin, pero nagbigay ng almost 56 million sa kanyang asawa, paraiba rin. Bili mo, blue diamond. Ibinira lang meron mo. So, ibig sabihin, ang God-given peace ay eternal. From within. Sabi si Pablo, nasa dungeon na. Dahil sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi siya napigilan. Kaya ginulpi siya at kinulong. At sa kanyang pagkakulong, nakakadena pa ang kanyang paa at kamay sa dungeon, sa kulungan. Ang dungeon, hindi ka magiging ron. Biri mo yung lamig nun sa silong, tapos mamasama-masa pa, tapos yung paa mo nasa sahig. Ito, malapit ng Pasko. Pagdating sa Tagaytay, sa amin, sa Bohol, Lalaan, pag madaling araw, subukan mo magtapak sa sahig ng banyo at maligo ka, para ka nakatungtong sa yelo. Ganun naranasan ni Pablo, pero nakaawit pa siya ng papuri sa Diyos. And that's peace. Inner peace. Yun po ay spiritual. Pero yung word given na peace, siya po ay temporal, external, from without. Galing po siya sa material, sa mundo na to. Kaya siya temporal. Kaya ang tao, kahit na mawala ang kanyang buong pamilya, dahil meron siyang God-given peace, still, dahil kilala na ang Diyos, nandun pa rin sa kanyang kapayapaan. Nandun pa rin yung pagkalungkot, pagpangulila, pero still, nandun pa rin yung kapayapaan sa puso. Kasi hindi galing yun sa labas. Hindi yun galing sa mundo. Galing yun sa kanyang naglikha. Creator God. Spiritual siya. Hindi siya material. So ay makita natin dalawang pag-aaralan natin na establish bakit not peace but sword. Unang punto, true peace is present and comes from an active assertion of our relationship with God. True peace is present and comes from an active assertion of our relationship with God. At ang pangalawa, truth divides family ties, and there is no peace to those not yet in Christ. Kaya yung sinasabing God-given sa word-given, magkaiba po na kapayapaan nyo. Yan yung sinasabing paghihiwalay, division. Ngayon, tingnan natin yung unang punto. True peace is present and comes from an active assertion of our relationship with God. Bakit present? Dahil sa pananampalataya. At ang pananampalataya na yun, tinutukoy na yun, yung pagkilala kay Jesus at pagtanggap ng mabuting balita. Yung sinasabi niyang, ang masamang balita, ikaw ay makasalanan at wala kang lugar sa paraiso ng Diyos. Ikaw ay nararapat doon sa lugar na likha ng Diyos para sa mga makasalanan sa impyerno. Because of our forefather, Eva at Adan, sin, we are all bound to hell. But because of Jesus Christ, yung mga tumanggap kay Kristo na nampalataya at namuhay ayon sa salita ng Diyos,
sila po ay mayroong tunay na kapayapaan. At ito ay nanggagaling. Yung sinasabi nga, yung salitang, kung sino man ang kumikilala sa akin, kikilalanin ko rin naman sila sa harapan ng aking Ama. Pero kung sino man ang tumatanggi sa akin at pinagkakaila ko, ganun din ang gagawin sa kanila, sa harapan ng aking Ama. So makita mo, yung true peace, dun lamang sa may pananampalataya, pananampalataya kay Kristo, sa tumanggap ng mabuting balita, at sinasabi nga yung aktibong pagpapahayag. Hindi sinasabi nga na ikaw ay Christian, parang ang isang ostrich na nakatusok ang ulo sa lupa. Hindi mo ma-distinguish yun na siya, Christian pala to. 2 taon na tayo kasama sa trabaho. Parang hindi ko napansin. Parang hindi ko man lang nakita yung kakaiba sa'yo. Christian ka pala. Yung ate ko Christian, pero ba't di kayo magkahawig? Yung sinasabi nga na ang tunay na pananampalataya dun sa aktibong pagpupumilit, pagpupursige, at pagpapakita na siya ay mayroong pananampalataya, relasyon sa Diyos. Meron siyang relasyon sa Diyos. Namumuhay siya ayon sa salita ng Diyos. Yung sinasabing magkakaroon ng division. Even yung loved ones mo. Ang sabi, yung nanay sa anak. Yung tatay sa anak. Even sinasabi nga yung kanyang manugang na lalaki at babae. Kita mo kung paano pinapasok ng Lord yung sinasabing magkakaroon ng division. Magkakaroon ng disagreement. Magkakaroon ng contentions. Magkakaroon ng discord. Yun yung sinasabing merong tunay na kapayapaan. Kaya ayon sa teksto, napunta siya rito para sa kapayapaan, pero ibinigay yun dun sa mga nanampalataya kay Kristo. Yung mga hindi nanampalataya kay Kristo, nandun pa rin sila sa sinasabing kaaway siya ng Diyos. So there is no peace with the wicked. So bilang hamon sa atin, kung yun ang inihiling ni Kristo bilang tanda ng pananampalataya, lesser love sila. So we must love Christ supremely. Siya yung first love mo. Pag nagkaroon ng pagpili sa mahal mo sa buhay, when it comes to sinasabi ng eto yung pinagagawa sa'yo, sino pipiliin mo? Sino ang mas mamahalin mo? Ang sabi, love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. 100% all, whole. Hindi partial. Dapat natin mahalin ng lubos si Kristo nang higit sa lahat. And we must be willing to express our attachment, our faith with Him in this world. Hindi yung pagdating ng time na hinihingi na yung sinasabing pagpakilala mo sa Kanya, nakukompromisa na. Yung pinanggalingang verse dito sa ibabaw, kasabi, wala kang dapat katakutan. Yung pinag-aralan natin, fear with God. Pero sa pagdating sa tao, have no fear. No fear. Bakit? Kaya patayin niyan, katawan mo eh. Pero ang Diyos kayang dali ng kaluluwa mo sa impyerno, kayang ibulid. Gaya pinag-aralan natin na nakaraan, pag may takot ka sa Diyos, wala ka ng takot sa lahat. Supreme God yun eh. A sovereign God. Pero pag wala kang takot sa Diyos, pag may takot, wala kang takot sa Diyos, wala kang takot, may takot ka sa lahat. So have no fear, sabi nung
pinanggalingang previous verse. Kaya binabanggit dito, willing tayo na express, ipahayag ang ating relasyon sa ating Diyos sa harapan ng mundo na to. And that's faith. Don't deny Him. Kita mo, napaka-talim ng pinag-uusapan natin ngayon. It's relationship. Paano nakita yung pananampalataya kay Abraham? Kaya niya ibigay ang kanyang kaisa-isang anak na ang tagal nilang hinintay ng kanyang asawa. Dahil niliniling bilang kordero si Isaac. Alam niyo, kahit si Isaac nakakaintindi na that time. Tinanong niya, tay, anong gagawin natin dito? Nasaan yung alay? Doon pumasok yung sinasabing Jehovah Jireh, the Lord will provide. Hindi niya alam, siya na yun. Tinali siya, hindi siya pumalag. Kasi yung tatay niya, mali yung tatay niya. Pero nung pinakita ni Abraham na kahit yung kanyang bugtong na anak, kaya niya ibigay kung hiningin. So napakita niya pa na ng palagaya, even is yung gospel nga eh. Yung kahit binigay nga ng bugtong na anak na lubos ng kinalulugdan, yun yung ipinakikita kay Abraham, kay Isaac. Kasi pag nag-question ka sa Diyos mo, when it comes to that, kini-question yung ang kanyang sovereignty. Sini-question niyo yung ginagawa niyo. Tama ba itong ginagawa mo? Tama ba itong ginagawa mo na aalis lahat ng lugar, binabaha? Pagkatapos ng baha, nilindol. Mga ilang araw lang, ilang linggo lang, nilindol na naman. Tama ba to? Hindi pa kami nakakabangon. Nasunog naman. Nasunugan naman kami. Tama ba to? Tapos magkakaroon pa ng gera. Papasok na yung question. Sovereign God ba yan? Alam niyo ba yung ginagawa niya? Bakit kami lumalaban ng parehas? Pero naghihirap pa rin. Eto mga korap na to, ang yayabang pa kung saan pumupunta. Ang yayabang pa kung ano yung mga pamahalin nilang bag, relo. May helicopter, mayroong plano. Ang yayabang pa. Pero hindi naman pumaparehas. Tatanungin mo ang Diyos, tama ba to? Lumalabang kami ng parehas, wala kaming ginagawa. Pero bakit sila ang mariwasa? Bakit sila napakayaman na? Yung malaking tanong sa atin. Ang mabigat yan, pag nagtatanong ka na ng ganon, hindi mo kilala ang Diyos mo. Sabi ni Pablo sa Romans, all things work for good for those who love God. All things. Even yung nangyari kay Pablo, in-consider niya, all things work for good. Even kay Joseph, sinabi ni Joseph, yung ginawa niyo sa akin, yan ang plano ng Diyos para sa kabutihan natin. Kilala niya yung Diyos niya eh. Hindi ba na dapat gawin to para questionin mo yung nangyayari sa buhay mo? Hindi niya ba alam ang ginagawa niya? Yung kaibigan ko, 2 months lang yung bata, kinuha na sa kanya. Hindi niya pa na-enjoy. Ay, sasama loob mo. Si Bob nagsabi, ang Diyos ang nagbigay. Siya rin ang kukuha. Purihin ang pangalan ng Diyos. Kasi kilala ni Job ang Diyos din. A true follower must prioritize Christ above all family ties.
Those who put family first or self or sin or money or anything else cannot be his true follower. Sabi sa Luke chapter 14 verse 33, cannot be a true follower. Pag hindi mo kinalimutan ng sarili mo at dinala mo ang krus, yung sinasabing krus kung ano yung dinaanan ni Kristo against the world, persecution, mockery, injury, at ang sabi, hindi ka makakasunod sa akin. So, ganun dapat sa atin. We must have active assertion of our faith. Hindi lang yung sa panahon na kung saan. Hindi sa inihiling. Dapat yung panahon na inihiling lalo. Mas dating ipinapahayag yung ating pananampalataya. Dahil daw doon nakikita ang tunay na kapayapaan. Sabi ni sa mga ngaral, pag hindi mo gustong manalangin, dapat yun ang oras na mas lalo kang dapat manalangin. Yung ayaw mong magbasa ng salita ng Diyos, wala kang gana, yun daw ang oras na dapat magbasa ng salita ng Diyos. Kasi ididipay mo yung sarili mo. Active assertion. You must deny yourself. Pangalawa, ayon sa verses 35 and 37, truth divides family ties, and there is no peace to those not yet in Christ. So, ang point na natin, peace is absent for those who love Himself. His families and loved ones more than Jesus Christ. There is no peace. Kasi hanggang ngayon, hindi mo natatanggap yung reconciliation through Jesus Christ's death, yung propitiation. Still, enmity pa rin. Kaaway ka pa rin ng Diyos. Hostile ka pa rin. Dahil ang Diyos ay banal at namumumisa sa kasalanan. Kung ikaw yung kasalanan, there is no peace with the wicked. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, tinuturo niya na ang pag-ibig sa mundo at ang pag-ibig sa Diyos, hindi mo pwedeng parehas na mahalin mo. Teaches that loving the world and loving God are mutually exclusive and that a person cannot be devoted to both. Is either na mahalin mo isa at kamuhin mo ang isa. It's mutually exclusive. We cannot love them both, devoted to both. Ang mundo na to at ang Diyos. So there's yung sinasabi nga, merong pagpili. You must choose peace, word given, it's eternal, external, so it's temporal, it's from without. Kung ano yung iniaalok ng mundo na to, gaya ng pag-aalok ni Satanas kay Jesus, ibibigay niya lahat ng kayamanan na meron ng mundo na to. Sumamba ka lang sa akin. Alam nyo, nangyayari po ngayon yan. Sinasanla na talaga yung kaluluwa. Kay Satanas. Magayin niya lang yung mundo lang. Ano ba yung verse na yun? What shall profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Maraming nangyayari ngayon yan. Basta lang kagiliwan siya ng mundo na to. Basta maging sikat lang siya. Basta tinitingala siya. Basta lamang siya sa lahat. Wala siyang need. Di bali na.
Ibalik ang talikuran ng Diyos at mali ng mundo na to. Pero sinasabi, mag-gain mo man ang mundo na to, ano magiging profit mo? Wala. Ang kaluluwa mo mapupunta sa impyerno. So yung dalawang pagkakaiba, yung sa kanya, sa point 1, yun yung true peace. Doon sa mga nanampalataya kay Kristo, doon sa mayroong active assertion, yung nagpapakita, nagpapahayag, inilalaban ng pananampalataya, hindi kino-compromise. There is true peace in them. But to those who reject the gospel, to those who do not receive Jesus Christ, peace is absent. To those who love Himself, to those who love His families, to those who love His loved ones more than Jesus Christ. There is no peace with the wicked. So ngayon, hamon sa atin, yung magkaiba, kung bakit nakahati. Even your loved ones, close family ties, magkakasama kayo ngayon, dadating ang time, magkakahiwalay kayo. It's either death or life. Pero ngayon, bilang tsansa, habang nabubuhay pa, ang linaw po ng gospel, bakit hindi natin ma-share sa kanila? Napuyat ako papanood ng videos ni Eman Atienza. Disturb ang soul ng bata. Bakit? Kasi pinanonood niya ang mundo. Pag may problema siya, ipopost niya sa media, social network. Hindi naman psychology sa mundo. Hindi naman psychiatrist yun. Hindi naman consultant yun. Yung sinasabing magre-resolve ng problema mo, ibabas ka pa nga nun. Subukan yung mag-comment. Mas marami ang baser kesa magre-recognize or mag-acknowledge ng comments mo. May problema ka, imbis na ilapit mo sa Diyos, dinadala mo sa mundo, wala kang kapayapaan sa piling ng mundo na to. So we must be diligent to present gospel to our loved ones as long as they live. Kasi after death, judgment. Wala na yun. Lalagyan mo ng lapida, rest in peace. Wala nang rest in peace doon. There is no peace with the wicked. Sumalangit nawa? No, it's tradition. Mali yung tradition natin. Hindi mo pupunta sa langit yun kung walang Kristo. Si Kristo lang ang daan. Sila ang katuparan ng kordero. At si Kristo lang ang pwedeng magbigay ng eternal life. Hindi na sumalangit nawa. Isang malaking kalokohan yun. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Walang peace sa mahal mo sa buhay na hindi umabot sa biyaya patungkol kay Kristo. Walang kapayapaan doon. Kapasalamat nga ako, nakarating ako sa San Miguel. May nakapag-share sa akin ng gospel. Kaya hindi ko makalimutan ang pangalan niya eh. Gilmore Leachon. He shared the gospel to me. At sa pamagitan ng Galatians na yon, nabuksan ang mata ko sa mundo na to. Wala akong inambang ginawa dati kundi magpasikat sa barkada. Wala akong ginawa kundi makisama kahit sa anong kasamaan, bisyo, makipag-away, makipagbardagulan. Yun yung trending sa mundo eh. Doon kami sikat. Nagkaroon ako ng trabaho, mambabae. Yun ang hinahanap ng mundo, yun ang hinahanap ng laman eh. Barkada. Let us give them a chance to know the glory of Christ. Tell them the ultimate reason why He came. To live and die in this world. Give them a chance.
Kasi kahit anong iyak mo, pag namatay na yon, walang rest in peace doon. It's eternal death, eternal punishment to those without Christ dito sa mundo na to. Kasi, sarili lang nila ang minahal nila. At ang sabi ng ating Ama sa aklat ni Juan sa Epistle, yung mga nagmamahal sa mundo na to, sila yung lubos na kinamumuyan ng ating Ama. Let them know that He was born to die for every sinners whom the Father gave to redeem through His atoning death. That's the gospel. That's the gospel. Share the gospel with them. Hindi yung mamahaling regalo. Hindi yung pag may birthday siya, magbibigay ka ng regalo. Hindi yung pupunta kayo na sama-sama, masaya kayo. It's not. Magmula na naging Kristiyano ako, wala akong ibang naalala, kundi yung taong nag-share ng gospel sa akin. Parang anak ni Ronald Reagan. Namuhay daw siya na lahat ng kayamanan, kasaganahan sa buhay, naranasan niya. Pero yung na-share ng tatay niya yung gospel, nakakita niya na walang ibang pinakamagandang regalo na ibinigay ang aking tatay, kundi nung share niya yung gospel sa akin. Kasi hindi sa temporal, it's eternal gift. Let them know that He was born to die for every sinners whom the Father gave to redeem through His atoning death. As a conclusion, the truth divides. The gospel divides. Jesus Christ divides. Jesus can cause division between those who accept and to those who reject the truth. His gospel is confrontational. Kasi yun yung truth. Masakit yan. Makasalanan ka. Masakit yan. Pero lahat ng masakit sa una, after nyan, comfort na mararanasan mo. Yung bakuna, masakit yan. Pero after that, may assurance ka na. May bakuna ka na eh. His gospel is confrontational and can causes rift between the closest or intimate relationship the world would ever have. The division occurs because His message of truth can separate those who believe from those who do not. This can be a difficult and painful process, even within a families, but it is the consequence of holding to the truth. Sa paghawak natin ng katotohanan, magkakaroon talaga ng division, even with our closest family. Bakit? Sinabi na ni Pablo sa Korinto, paano magkakaroon ng pagkakasundo ang mga tagasunod ni Kristo at tagasunod ni Baal? Paano magkakaroon ng pagkakasundo ang parang langis sa tubig, dagat sa tabang? Ano ang pagkakasundo meron doon? Sabi ni John MacArthur sa Hard to Believe, The High Cost and Infinite Value of Following Jesus, ang sabi niya, the truth divides people. The more fundamental the truth, the deeper and wider the division. The goal of Christian preaching, the goal of presenting the gospel, the goal of the church is not just to open the door so wide that we can suck everybody in and make them feel comfortable. The goal is to preach the truth to as many people as possible so that we can sort out the truth from the false. Yung hard to believe kasi, panahon niya ng mga emergent churches, yung mega churches, yung sinasabi ng open wide, yung commercialism,
Yung sinasabi kung ano yung ano niya, kung ano yung need nila, ibibigay mo sa kanila. Para ka nagtitinda ng isang produkto. Pag nagbebenta ka, sasabihin mo ba yung mga negative? No! Hindi ka magsasalita kasi re-reject yung paninda mo. Ang sasabihin mo lahat ng bagay. Insurance, sasabihin mo lahat. Pag magbebenta ka ng produkto, lahat para bumili siya. Ganun yung churches na tinutukoy ni John MacArthur dito sa hard to believe niya. Yung halos gusto mong pumasok lahat. At yung sinasabi, yung panatutungkulan ni John MacArthur na yun, yung sinasabi ni Kristo na malapad ang daan at malapad ang pinto sa kapamakan at doon pumupunta yung karamihan. Pero ang daan papunta kay Kristo, makitid. Maliit ang pinto. At iilan lang ang pumapasok doon. So makita mo, mega churches, pinag-usapan ba kasalanan doon? Pinag-usapan ba doon yung, bakit naka-cross-dress ka? Lalaki ka, babae ka? Hindi sasabihin yun. Kasi ma-open yun. The goal is to preach the truth to as many people as possible so that we can sort out the true from the false. Mas mabuti na yun. Basta sinabi mo yung totoo, sinabi mo yung gospel, sinabi mo yung katotohanan, i-reject man ang mahal mo sa buhay, malinis na ang konsensya mo. Kahit mamatay siya na walang Kristo. Kasi sa kabilang buhay, maaalala niya na mayroon nag-share ng gospel sa kanya, pero ni-reject niya. Hindi pala yung buhay ko ang buhay na tinutukoy. Ang buhay pala na tinutukoy dito sa kabilang buhay, after ng aking kamatayan, yung pala ang tunay na buhay. Is either eternal death or eternal life. So, is-assure natin na may share natin ang gospel sa mahal natin sa buhay. It's either na magkaroon ng pag-iwalay. Tumitingkad lang yung pananampalataya mga Kristo. Tumitingkad lang yung katotohanan. Yung sinasabi nga yung sword ng katotohanan na maghihiwalay sa inyo. Maghihiwalay sa tunay at sa hipokrito. Bilang paanyaya sa mga wala pa kay Kristo. Christ came to live and to die to suffice the requirements of the law. Napunta siya rito para mamatay, para tuparin ang lahat ng kailangan ng batas, para mapacify yung wrath of God upon sinner. Ang religion po, hindi sa adorno sa isang tao. Ang religion po, nagtuturo sa isang immortal at sa isang mortal. Sa isang temporal at sa isang eternal. Pagpapakita lang, nadadating ang time, maglalaho ka, mamamatay ka, at ang Diyos, walang hanggan ang buhay. At doon na lang, sa piling lang ng Diyos, ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yung sinasabi nga, kung wala si Kristo, walang magpapacify ng wrath of God toward us, a wretched sinner. The power of the cross move us from death to life. Sabi ng 1 Corinthians 1:18, for the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Sana maging bearer ka ng gospel upon your loved ones, upon your families, upon your relatives. Kung wala kang parigalo ng paraiba, hindi may kukumpara yan sa gospel. Ang paraiba hanggang dito lang yun. Ang gospel hanggang eternity. Hindi mo kailangan ng paraiba rin para magregalo sa isang tao para maging masaya. Gospel is enough. So ang ating response in the power of the cross, sinulat siya ni Stuart Townsend
and Cape Jetty. Ang sabi sa third stanza, "O to see my name written in the wounds, for through your suffering I am free. Death is crushed to death, life is mine to live. Won through your selfless love. This is the power of the cross. Son of God, slain for us. What a love, what a cause. We stand forgiven at the cross." So tayo pong manalangin. Pakilang Ama, kami po'y patuloy papasalamat sa inyo sa araw na ito, na minabuti nyo na maunawaan namin ang tunay na kahulugan ng buhay. Marami po kaming nadaanan, mga araw. Marami pong maaabot sa kamatayan. Ngunit nagpapasalamat kami na nagtuturo kayo ng katiyakan sa buhay na oras na kamatayan. At ito po ay sa pamagitan ng libog ng namin. Ay binigay niyo sa amin upang tuparin ang lahat ng kailangan ng batas para mabayaran ang aming kasalanan at mawala ang pot niyo sa bawat sa amin at magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Ialabos po kami ng papasalamat na kami nakatulad ng ilan sa amin na sinuko ang aming buhay at nanampalataya sa inyong bukunan at hawak-hawak namin ang kapayapaan at katiyakan ng buhay na ito hanggang sa inaarap. Ialabos po kami ng papasalamat sa pagkakataon na ito. Naway pagpalain yung bawat sa amin at patuloy po namin dinadalangin ang mga kasama namin sa aming iglesia, sa aming pamilya. Nawa, sila rin po ay makasumpong ng biyaya mula sa inyo. Makarinig nawa sa kanila ang mabuting balita at katulad ko dati, magliwanag ito sa aming puso, sa aming mga tenga, sa aming mga mata, sa araw na yun. At ito po ay patuloy na dinadalangin sa inyo. Maabutan niyo nawa para sa amin na mabuti at tapat na nagbibigod lang namin sa inyo. Pangaming samtalamin sa tayong mga Jesus. Amen.